Mga munting kwento. Kwento sa tunay na buhay at mga kathang-isip lamang na mapupulutan ng magagandang aral. Bago natin simulan, please like, share and subscribe, and don't forget to push the notification bell. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matandang lasinggero. Ang kwento ng lasinggero ay isang karaniwang tema sa panitikan ng Pilipinas na tumatalakay sa buhay ng isang taong labis na nalululong sa alak. Karaniwan, ito ay may layuning magbigay aral sa mga mambabasa tungkol sa mga panganib ng labis na pag-inom at kung paano nito naaapekto ang buhay ng isang tao. Narito ang isang halimbawa ng isang simpleng kwento tungkol sa lasinggero. Si Mang Juan ay isang matandang lalaki na nakatira sa isang maliit na baryo. Bawat araw, makikita siya sa tapat ng isang lokal na kanto, hawak ang isang baso ng alak. Kilala siya sa buong barangay bilang isang lasinggero. Dati, siya isang masipag na magsasaka, ngunit nang mawalan ng asawa at anak sa isang trahedya, nagbago ang kanyang buhay. Ang alak ang naging tanging paraan niya upang makalimot sa sakit na dulot ng kanyang pagkawala. Habang tumatagal, ang pagiging lasinggero ni Mang Juan ay nagiging ugali na. Nawalan siya ng trabaho, at ang mga kaibigan niyang dati tapat sa kanya ay unti-unting umiwas. Ang kanyang katawan ay hangin na dahil sa labis na pag-inom, at ang kanyang bahay ay unti-unting nasira, puno ng kalat at kaunting pagkain. Lahat ng kanyang kayamanan ay nauubos, at ang mga anak ng kanyang mga kapitbahay ay nagiging takot sa kanya. Isang araw, may dumating na batang lalaki na nagngangalang Andres. Nalaman niya mula sa kanyang ina na si Mang Juan ay isang dating magaling na magsasaka, kaya't nagdesisyon siyang lumapit at makipag-usap sa matanda. Sa kanilang pag-uusap, inalala ni Mang Juan ang mga magagandang araw ng kanyang buhay at napagtanto niyang sa kabila ng lahat ng pagkatalo, hindi pa huli ang lahat upang baguhin ang kanyang landas. Nagpasya siyang magbago at maghanap ng tulong. Unti-unti, nagsimula siyang magtrabaho muli, nag-ipon ng lakas, at iniwasan ang pag-inom. Bagamat mahirap, natutunan ni Mang Juan na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa bote ng alak, kundi sa mga simpleng bagay tulad ng pagkakaroon ng malasakit sa sarili at sa iba. Sa kwento, makikita na ang lasinggero ay hindi lamang isang tao na nawalan ng direksyon sa buhay, kundi isang simbolo ng mga pagsubok at ang posibilidad ng pagbabago, na nagbibigay aral sa mga mambabasa na laging may pagkakataon na magsimula muli at magbago. Nagpatuloy si Mang Juan sa kanyang bagong buhay, ngunit hindi ito naging madali. Sa mga unang linggo ng kanyang pagbabago, nahirapan siyang iwasan ang alak. Minsan, nakatambay pa rin siya sa kanto at nakikita ang mga kabarangay na nagsasaya, umiinom, at nagkakaroon ng kasiyahan. Doon, naramdaman niyang naiwan siya, nag-iisa, at ang mga alaalang dati niyang kasiyahan sa alak ay muling nagbalik. Isang hapon, habang naglalakad si Mang Juan pauwi, nakasalubong niya si Andres, ang batang lalaki na naging kaibigan niya. Nakita ni Andres ang kalungkutan sa mukha ni Mang Juan at agad itong lumapit. Manong Juan, bakit po kayo malungkot? Hindi ba't masaya tayo sa mga pagbabago? Tanong ni Andres. Bumantong hininga si Mang Juan, minsan, Andres, mahirap kalimutan ang nakaraan. Nasanay na akong mag-isa at maghanap ng aliw sa alak. Pero ngayon, iniisip ko kung tama ba ang desisyon kong magbago. Ano bang mangyayari sa akin? Habang nakikinig, sinabi ni Andres, Manong Juan, hindi po kayo nag-iisa. Marami pong tao ang naniniwala sa inyo, lalo na po ang inyong mga kapitbahay. Magsimula po tayo ng mga maliliit na hakbang. Maaaring mahirap, pero hindi po kayo nawawala ng pag-asa. Dahil sa mga salitang iyon, napagtanto ni Mang Juan na may mga tao pa rin na may malasakit sa kanya, at hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Nagpasya siyang magpatuloy at magtrabaho araw-araw, kahit na masakit ang mga unang hakbang. Isang linggo matapos ang kanilang pag-uusap, dumaan si Mang Juan sa isang maliit na tindahan. Nakita niya ang mga kabataan ng baryo na abala sa pagninilay at nag-aalaga ng mga tanim sa bakuran. Pinansin siya ng mga ito at nag-alok ng tulong. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang magtulungan sa mga kabataan. Habang nagtatanim, nagkakaroon sila ng mga kwentuhan, at si Mang Juan ay natutong magbukas ng puso at magbigay ng panahon sa ibang tao. Unti-unti, ang mga tao sa baryo ay nagbago ang pananaw sa kanya. Hindi na siya ang lasinggero na laging nag-iisa,
kundi isang halimbawa ng pagbabago at muling pagsilang. Makalipas ang ilang buwan, si Mang Juan ay muling nakabangon. Hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa buong komunidad. Nakita niya na ang tunay na kaligayahan ay hindi sa alak, kundi sa mga relasyon, pagmamahal sa pamilya at komunidad, at sa paggawa ng mabuti para sa iba. Sa huli, si Mang Juan ay naging isang tagapayo at inspirasyon sa mga kabataan sa baryo. Ang dating lasinggero ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago, isang paalala na ang kahit pinakamadilim na yugto ng buhay ay may liwanag na naghihintay, basta't magtutulungan at magsasakripisyo tayo para sa ikabubuti ng bawat isa. Habang lumilipas ang mga taon, patuloy na naging gabay si Mang Juan sa kanyang mga kabarangay, lalo na sa mga kabataan. Nagkaroon siya ng mga pagkakataon na magturo ng mga simpleng kasanayan tulad ng pagtatanim, paghahardin, at paggawa ng mga handicraft. Ang mga kabataan na dating iniiwasan siya dahil sa kanyang nakaraan ay naging mga katuwang niya sa pagtulong sa iba pang mga pamilya sa baryo. Ang dating lasinggero na nahulog sa kalungkutan at sakit ay naging isang respetadong lider ng komunidad. Isang araw, dumaan si Andres sa bahay ni Mang Juan, at nakita niyang abala ito sa pagtulong sa mga kabataan sa kanilang proyekto para sa mga matandang nangangailangan. Manong Juan, bati ni Andres, nakita ko kung paano kayo nagbago, at ngayon, mas marami pa kayong natutulungan kaysa dati. Napangiti si Mang Juan. Andres, natutunan ko na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa kung ano ang meron tayo, kundi sa kung anong maiaambag natin sa iba. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa inyo at sa mga tao na naniniwala sa akin. Habang nagsasalita, nakaramdam si Mang Juan ng isang malalim na pasasalamat. Napagtanto niyang ang mga kabataang tinulungan niya ay naging mga batang nagbigay liwanag sa kanyang madilim na nakaraan. Dati, akala niya ang buhay ay umiikot lamang sa mga personal na pagsubok at kabiguan, ngunit sa mga simpleng hakbang ng pagtulong at pagmamalasakit, natutunan niyang magkaroon ng pag-asa at makuha ang respeto at pagmamahal ng iba. Sa huling bahagi ng buhay ni Mang Juan, hindi na siya tinitingnan bilang isang lasinggero, kundi bilang isang matandang guro, isang ama sa komunidad, at isang simbolo ng pagbabago. Ang bawat kabataang dumaan sa kanyang buhay ay nagkaroon ng aral na magsikap, magbago, at maglingkod sa kapwa. Nang pumanaw si Mang Juan, marami sa kanyang mga tinulungan ang dumaan sa kanyang libing, hindi bilang mga nagdadalamhating kaibigan, kundi bilang mga tao na naging inspirasyon at gabay sa kanilang sariling buhay. Sa isang maliit na baryo na minsang pinaghaharian ng sakit at kalungkutan, ang kwento ni Mang Juan ay nagsilbing isang malakas na mensahe, walang huling pagkakataon sa pagbabago, at ang tunay na kahulugan ng buhay ay nasa pagtulong sa kapwa at sa pagtanggap sa ating mga kahinaan at lakas. Ang pangalan ni Mang Juan ay nabuhay hindi lamang sa mga alaala ng mga tao, kundi sa mga gawaing nagsilbing inspirasyon sa buong komunidad.